Come and cook with me using our mini rice cooker. For today's dish, we will be making meatloaf sisig. To make this dish, here are our ingredients. The first thing I did here is inopen ko yung can ng meatloaf sa dalawang dulo nito. End-to-end ang pagbukas ko dito para matulak ko yung meatloaf gamit yung kamay ko. Ayan, para mailabas siya ng mabilis. There, next, hihiwain ko na siya. Ayan. Next step is i-prepare ko ng mini rice cooker. And lalagyan ko na siya ng oil. And I will wait for 3 minutes para uminit yung oil. Tapos nun, ilalagay ko na ang mga meatloaf. Ayan na. Aantayin ko yung mag-golden brown. Mas gusto ko yung luto dyan na golden brown para medyo matigas-tigas siya, hindi siya madaling madurog. While waiting, maghahanda na ako ng ibang ingredients. Ayan, hihiwain ko na yung sibuyas. Sa sisig, mas masarap ang maraming sibuyas. Kaya dadamihin ko yung sibuyas dyan. Ayan. Hindi masyadong manipis yung hiwa niyan. Next is yung siling haba. Sa siling haba, tinatanggal ko talaga yung buto niya. After that, i-check naman natin yung piniprito nating meatloaf. Ayan, medyo brown na siya. Ayan, next batch na rin yan. Susunod dyan, ilalagay ko na sa strainer yung mga nalutong meatloaf. Ayan na siya. Pagkatapos, ihiwain ko na siya sa mga piraso. Mainit ko siya dyan. Kaya medyo umano yung kamay natin. Next step, ihahanda ulit natin ang ating multifunctional rice cooker at lalagyan natin ng margarine. Pwede ring maglagay ng butter. Ayan. Next is ilalagay na natin ang ating onions. Kapag nararamdaman nyo ng medyo luto na si onion, ilalagay na natin ang ating siling haba. Pagkatapos, ilalagay na rin natin ang mga nihiwa nating meatloaf. Ayan na siya. Mukha na siyang sisig. Sa part na yan, medyo niluluto ko pa yung sili dyan. Mas masarap din kasing medyo luto yan para kayang makain. Next is, ilalagay natin ang ating egg. Stir it.
Kapag ganyan ang itsura niya, pwede na tayong maglagay ng mayonnaise. Ito optional lang to. Okay lang hindi maglagay, pero okay lang din na maglagay niyan. After 2 minutes, pwede na nating i-turn off ang ating multifunctional rice cooker. At ayan na, may sisig na tayo. Ayan na ang ating sisig. Ayan, mukha siyang masarap tingnan. Masarap din siya. To add flavor, pwede rin kayong magtiga ng kalamansi dyan. But again, optional lang yan. Tara, kain tayo.